O, kinuyog mga kababayan si Bato de la Rosa ng ating mga kababayan dahil sa kanyang pangiinsulto, bullying at pagbabanta ng pananakit kay Akbayan Party List Representative Percy Sindanya na isa pong stroke survivor. Gusto ba naman mga kababayang sapakin? Talagang itong kampo ng mga Duterte po, bagay sila na magkakasama. Talagang yung old saying po na birds of the same feather flock together. Pari-parehas po yung pag-ugali nila. Mahilig manginsulto, mahilig magbanta ng pananakit, full of arrogance mga kababayan. Pagkatapos, sumusweldo mga kababayan sa atin through our taxes. So, kailangan talaga sibakin natin po itong mga ganitong uri ng mga opisyal ng ating gobyerno. We don't deserve this kind of leaders na binabalahura mga kababayan yung mismong posisyon. Just like Digong, just like Sara Duterte, ganun din ito si Bato de la Rosa. Kaya nga po, ang tawag ko sa kanya, Bato de la Rosa na lang. Just like Sara Duterte, sabi ko, simula ngayon, hindi ko na po tatawaging Vice Presidente. Kasi unang-una, nag-withdraw na po tayo ng support. Pangalawa, hindi man siya umaakto bilang isang Vice Presidente na dapat ang isang tao, mga kababayan, na umuukupa ng mataas na posisyon po, may decorum. Walang decorum po eh. Ganon din po ito si Bato de la Rosa. Kaya simula ngayon, dahil sa kanyang pang-insulto sa isa pong congressman, hindi na natin siya tatawaging senador. Kasi kailangan nating sibakin na siya. Is seeking re-election mga kababayan this 2025 midterm election. Bakit pa natin siya i-rehire bilang isang senador? Pinapahiya niya yung kanyang posisyon bilang senador. Siya lang ang ganyan po. Among the senators, past and present senators, napakawalang modo. Tulad ng kanyang mga amo, mga walang modo. O ngayon, kinastigo mga kababayan si Bato de la Rosa ng ating mga kababayan. De la Rosa draws flack for mocking stroke survivor. Sindanya, magsisweldo pa tayo sa isang tulad ni Bato de la Rosa? Napakawalang hiya, walang modo, walang pagrespeto sa kanyang kapwa. Napaka-arugante. Yan po. Bato de la Rosa drew castigation from a group of health and medical advocates after he mocked the facial appearance of another lawmaker, a stroke survivor, in a social media post on Saturday. Your face, Anya, looks as though it has been punched. That's why it's skewed. De la Rosa said in Bisaya, "Come here so I can punch the other side of your face and make it balance." Yan po, sabi niya sa kanyang post. Yang mukha mo, Anya, sinapak ng di natin alam, kaya ngiwi. Lumapit ka nga dito kasi sasapakin kita sa kabilang mukha mo para balanse. Ganon katindi mga kababayan ang kawalang hiyaan ni Bato de la Rosa. Ganyan siya, mangwalang hiya. Proud sila sa ganyang uri. Ang mga Duterte, proud sila sa ganyang uri ng mga pananalita. Yung mang-insulto sa kapwa, yung manakot na manakit, proud sila kasi ang branding nila mga kababayan, maiisog sila. Hindi man po ganyan po, mga kababayan, ang pag-display ng pagiging maisog. Ang totoong maisog po, naninindigan po sa tama, hindi nagsasalita ng balahura. Maisog dapat tayo po sa tama, hindi maisog sa kawalanghiyaan. Ito yung reaksyon ni Bato de la Rosa mga kababayan. Dito sa naging statement kasi ni Sindanya. Gusto ko anyang sabihin kay BP Sara, hindi ito sapin ng jowaan, usapin ito ng public accountability at pananagutan. Diyan nagugat po kasi sabi ni Sara doon sa press con, tinanong ng mainstream media kung ano yung feelings. Sagot po ni Sara Duterte, masakit pa anya kaysa sa akin anya, mas masakit pa yung hiwalayan ng boyfriend or girlfriend kaysa sa ma-impeach. Kaya ito yung naging reaksyon ni Sindanya. Tama naman po. In fact, walang pang-insulto dito sa statement ni Sindanya mga kababayan. Kasi ang gusto niyang i-emphasize, seryosohin po itong issue sa impeachment. Pinalalabas kasi ni Sara Duterte na unbothered siya. Hindi siya nasasaktan. Itanong po ninyo sa mga psychologists,
With the statements, mga kababayan, yung sa press con ni Sara Duterte, kung ano ang ibig sabihin po. Ako po, hindi ako psychologist, pero nag-aral din tayo ng psychology. Ang tawag doon sa totality ng mga sinabi ni Sara Duterte na pinalalabas niya, unbothered siya. Hindi siya nasisindak, hindi siya natitinag. It will be the reverse ang katotohanan doon. It is just a cover. Defense mechanism niya yun para hindi masabi na siya nasasaktan. Pero ang totoo niyan, sising alipin ngayon si Sara Duterte sa nangyayari sa kanya. Kasi ang nangyayari sa kanya, consequences ng lahat niyang mga pambabalahura. Una sa pundo ng ating gobyerno, pangalawa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. All of this, consequences ng kanyang mga masasamang ginawa, hindi matanggap ng kampo ng Duterte. Kaya ang risbak ng kampo ng Duterte, including Bato de la Rosa, bastusin, mga kababayan, itong mga political adversaries nila, perceived political adversaries nila, tulad ng Akbayan na itong si Percy Sindanya, isa sa mga nag-endorse ng impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Kahit saan po natin tingnan, hindi bagay na maging Vice Presidente. Lalo pa kung presidente. Hindi nga bagay maging vice-presidente po. Presidente pa. Itong si Sara Duterte. Mapapahamak ang ating bansa at ating mga mamamayang Filipino with the kind of leader na makaupo na tulad po ni Sara Duterte. Kaya tama itong reaction ni John Phil Carismal Linyogao. Sabi niya, our silence makes us complicit, anya. Every moment of inaction feeds their arrogance. If we do not rise, we will watch this nation crumble at their hands. This is no longer politics, this is survival. We, the Filipino people, are the true power. We must act. We must demand accountability. The time to fight back is now. For every dream stolen, every future shattered, and every life lost, we must demand justice. Enough is enough. This is betrayal. This betrayal must end. Kaya kasama po doon sa articles of impeachment po, yung betrayal of public trust. Itong betrayal of public trust, mga kababayan, kahit hindi impeachable ang isang senador, si Bato de la Rosa, tiniwalaan ng ating mga mamamayang Filipino. Ibinoto siya para magsilbi sa ating mga mamamayan, hindi para manginsulto, hindi para manakot, hindi para magbanta na manakit. Tulad ng kanyang pagbanta, sasapakin niya itong si Percy Sindanya, gusto niyang sapakin. Ininsulto niya, mga kababayan, ang isang stroke patient para daw mabalansi yung mukha. Imagine that kind of leader we have, mga kababayan. Anong klaseng senador itong si Bato de la Rosa na kaya niyang magbitaw ng ganyang kabalahura na pananalita? Kaya tama po itong condemnation. Sabay-sabay na kinundina ng iba-ibang grupo itong si Bato de la Rosa. And with this, kailangan talagang tuldukan natin ang pambabalahura nitong kampo ng mga Duterte, ang kanyang mga minions tulad ni Bato de la Rosa, mga kababayan. Patalsikin natin sila lahat. All of them, hindi sila bagay sa public office. Mag-occupy ng public office, mga kababayan. Ngayon, i-share ko sa inyo itong kwento dito sa Philippine Daily Inquirer. Sabi rito, mga kababayan, Senator Bato de la Rosa's attack on Akbayan Representative Percy Sindanya is not just cruel, it is an insult to the dignity of persons with health conditions. Sabi po sa joint statement, signed by 31 physicians and advocates, majority of them as part of the umbrella group ng Epilepsy Awareness Philippines. Sabi po nila, had he taken even a moment to do his research, he would have known that Representative Percy is a stroke survivor. It said, adding, instead anya, his appalling remarks reinforce harmful stereotypes and deepen the discrimination that people with various health concerns endure every day. Advocates have long fought for a society built on inclusivity, respect, and equal rights. Yet De La Rosa's actions undermine this progress by reducing a health condition to a mere punchline. So tama po, napakatindi itong ginawa, mga kababayan, ni Bato de la Rosa. Hindi siya bagay sa kanyang posisyon
bilang senador. Kaya kailangan po magtulong-tulong tayo. Tibakin natin si De La Rosa. Hindi siya po dapat na umuupo bilang isang honorable senator. Ang tawag sa senador, honorable. He is a disgrace in the institution, mga kababayan, sa upper chamber ng ating kongreso. Kahiya-hiya siya, mga kababayan, na umuupo siyang senador. Ganyan ang kanyang pag-uugali, ang kanyang pagkatao. Napakabalahura. Like leader, like followers. Talaga, mga kababayan, tama yung kasabihan. Birds of the same feather flock together. Kaya tingnan ninyo, pati yung kanilang mga vloggers, lahat balahura. Dinormalize nila ang pagiging balahura, ang pagmumura, ang pagbabanta, ang pagsasalita ng mga masasama. Ginawa nilang normal. Kasi daw, diyan sa kanilang uri ng mga pananalita, sila daw yung maisog. Kaya yung challenge po ni Percy Sindanya, gamitin mo anya yung isog mo sa ICC, saka sa China. Sabi ni Sindanya, I hope you're just as brave against China in facing the ICC. Doon nga lang po, mga kababayan, sa imbitasyon ng Quadcom, naduwag na si Bato de la Rosa. You see? Ayaw niya. Wala siyang lakas ng loob, mga kababayang, harapin yung investigasyon ng Quadcom. Dinadahilan niya yung parliamentary courtesy niya. Yan ang challenge sa kanya ni Abante, Congressman Abante. Umarap ka niya rito. Ewan ko kung hindi siya umiyak, mga kababayan dyan sa harap ng Quadcom, pag humarap siya. Kaya ayaw niya. Doon niya dapat ipakita yung tapang sa harap ni General Congressman Romeo Acop. Nang banatan siya ni Congressman Acop, biglang napatawag siyang sir kay Congressman Acop. Hindi siya obra pag humarap siya sa Quadcom. Kaya nagtatago siya dyan sa Senado. Kasi yung mga kakampi niyang senador nandiyan. You see? So ito yung masama dito sa taong ito. Kaya panahon na, mga kababayan, na tayo po magkaisa. Huwag tayong pauuto dito sa mga taong ito tulad ni Bato de la Rosa, na magsisweldo tayo, charge sa taxes ng ating mga mamamayan, yung isinisweldo sa isang balahurang tao tulad ni Bato de la Rosa. Pati, mga kababayan, si dating senador Laila de Lima nagpaabot ng matinding pagkondina. Sabi dito po sa report ng Impact Leadership, nakakagalit at hindi katanggap-tanggap ang sinabi ni Senator Bato de la Rosa laban kay Congressman Percy Sindanya. Hindi ito biro, tahasang pambabastos ito, lalo na sa isang taong buong tapang na humarap at nalampasan ang matinding hamon sa kanyang kalusugan, sabi po ni De Lima sa kanyang statement. She criticized De La Rosa for making light of violence, saying such behavior is inappropriate for unelected officials. Dapat nga po, pagbalik ng sesyon, pag-reconvene ng sesyon ng Kongreso, ng Senado, siguro mag-file po kayo ng ethics complaint, former Senator De Lima, laban kay Bato de la Rosa. I-file po ninyo sa Senado. Pati naman kayong senador para tanggalin, mga kababayan, si Bato de la Rosa bilang senador dahil sa kanyang pambabastos na to na ginawa kay Percy Sindanya. Yun siguro ang gawin mo po. Kayo ang pwedeng gumawa niyan. Or mismo si Percy Sindanya or di Akbayan. I-file ninyo ang ethics complaint laban kay Bato de la Rosa para madisiplina po ito. Hindi pwede ng isang senador manakot kang manakit at manginsulto sa isang tulad po ni Percy Sindanya na member din po ng Congress. Isa siyang Akbayan Party List Representative, a counterpart of the Senate, mga kababayan. Kaya sabi po ni De Lima, higit pa rito insulto ito. Insulto ito hindi lang kay Congressman Percy, kundi sa mismong posisyon nila bilang mga halal na opisyal. Ang isang senador na nagsusulong ng karahasan, kahit sa biro ay hindi naayon sa tungkuling dapat niyang ginagampanan. De Lima emphasized that public service should be about accountability and respect, not intimidation. Buong puso akong nakikiisa kay Congressman Percy, isang tunay na lingkod bayan. Ang gobyerno ay dapat lugar ng serbisyo, hindi yung paninira at pananakot. Ang kailangan natin respeto, pananagutan at tunay na malasakit sa kapwa. Yan po yung sabi, mga kababayan, ni Bato de la Rosa. Kailangang ipatanggal itong mukhang ito. Tanggalin ito sa Senado.
At may pagkakataon na tayo, mga kababayan, na tanggalin siya sa kanyang re-election bid. Huwag na natin siyang i-rehire bilang senador kasi binabalahura lang niya ang kanyang posisyon. Hindi siya nababagay bilang senador. Ugaling Kalipo, ugaling Brusco, bagay sa kanya mga kababayan sa sa Munti, doon siya bagay. At pag napatunayan talaga yung AJK, yun ang kanyang direksyon. Hindi lang siya, kundi yung kanyang amo. Lalo alimbawa kalad ka rin na sila ng ICC. Tama po si Percy Sindanya, gamitin mo niya yung tapang mo sa China. Lang alam natin naman, yung mga kaalyado ng China dito sa Pilipinas, gamitin mo niya yung tapang mo sa ICC. So we appeal to Congress. Siguro mismo nang mismo na yung akbayan. Kung hindi si Percy Sindanya, siya na mismo, yung kanyang mga kasama, ang akbayan party list mismo. Mag-file kayo ng ethics complaint sa Senado para panagutan niya yung kanyang panginsulto, pananakot. At kami naman po na mga butante, mga mamamayang Filipino, tatablahin natin si Bato de la Rosa pagdating ng May 12 election. Pati yung lahat ng kandidato ng PDP laban, tatablahin natin mga kababayan. Mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Landco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, international. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, Eye Glow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses and affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas na mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Nengxia Red Mix Fruit Drink. Hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.